So habang nagpapalipad pala ako mga paps, meron pala akong napansin dito mga paps. Kung tignan nyo lang dito, parang di nyo lang mapapansin, no? Ito. Pero habang nagpapalipad ako mga paps, meron akong isang napansin mga paps. Ito mga paps, tignan nyo mabuti. Yung motor nila, pati ito, yan. Pag umiikot yan mga paps, yan. Itong dalawang propeller na to, naigagalaw. Yan. Pati ito. Ito. Pati din to. Nagalaw to. Yan. Gumagalaw yan. Yan. Gumagalaw ito. Pati din ito. Maliban sa isa nito. Kasi yung isa gumagalaw. Pero ito, yan. Parang nag-stack up siya mga paps. Kasi pag ito yung nawakan natin, yan. Pag nilibot natin yan, ito lang yung nilibot. Yan. Hindi sasama to. Ito pag yung pag nilibot natin yan, oh. Yan. Pag nilibot natin yan, yan. Gagalaw to. Pero sa isang ito, hindi gumagalaw. Kasi pag ginaganyan ko mga paps, sasama yung motor niya. Kasi itong hawakan natin to. Ito. Yan, oh. Parang tumigas, pero ito yung isa okay. Kasi yung screw mga paps, take note ko pala sa inyo mga paps, before kayo magpalipad, tignan nyo ito, tapos ganyan ito, tapos tignan nyo yung mga propeller, ito nagko-corrosion siya mga paps. Yan, tumigas. Yan, tumigas yung propeller kung isa, kaya ibang yung paglipad nya, kakaiba yung ditong side. Yan pala mga paps, kasi tumitigas ito yung pag-check ko. Yan oh. Tigas, matigas mga paps, matigas. Yan, hindi ko magalaw. Tigas. So yung gagawin ko mga paps, tatanggalin ko yung ito, isang screw lang. Kasi okay naman yung tatlo. Tapos ito, tatanggalin ko yung screw nito. Yan yung screw. Tapos linisan ko, baka nagkalawang. Nag-corrosion kasi sa loob, kaya tumigas pati yung plastic at yung screw. Hindi siya ganito ka-smooth. Ayan. Pag ginaganyan ko, yan, smooth lang siya. Pero ito, hindi siya gumagalaw mga paps. So mga mayroong ganitong drone or na ano nyo, dapat i-check nyo before kayo magpalipad mga paps. Galawin nyo muna ito. Yan, tignan nyo itong mga ilisin niya or yung propeller niya. Yan yung lagi i-check nyo, pati yung motor, baka pumasok yung buhangin or baka nag-corrosion. Ito lang yung isa, yung tumigas. Yan. So tatanggalin ko to mga paps. Ito na paps, tinanggal ko na siya. Yan, yung nakita ko dyan. Yan. Focus natin. Yan oh. Yan. Nagkalawang. Tapos itong screw, kitang-kita nyo mga paps dito. Focus natin mga paps. Yan. Kita nyo yan mga paps. Ito kumalawang yan mga paps. Kaya mga paps, kaya nagkakalawang to paps, kasi yung pinapalipara natin palagi kasi malapit sa dagat. Yan yung na-experience ko dito. Nagkalawang agad dito mga paps. Yan. Ito, ginamit ko yung DJI screw nila. Kaya kung naka-kwentro kayo ng mga ganito na kumakalawang tapos nanigas yung screw pati yung propeller, mas mabuting tanggalin nyo ito mga paps. Tatanggalin ko to paps, tapos lilinisan ko, tapos lalagyan ng oil kahit konti. Yan oh, sobrang kalawang na sa loob. So ayusin mo muna natin ito mga paps. Ito. So ito na mga paps, okay na din yung propeller natin mga paps. Kasi yung ginawa ko na lang paps, tinanggal ko yung screw gamit yung screwdriver ng DJI. Tapos yung screw niya may kalawang, kiniskis ko lang. Yan, konti, kinuha ko lang yung mga kalawang na sa loob. Tapos nilagyan ko lang ng oil, ganitong oil, kahit anong oil mga paps, basta oil. Yan yung ginamit ko, yung
na pang oil, pang gear oil. Tapos yung ginawa ko na lang mga paps, nilagyan ko na lang mga konting mga ganito. Tinanggal ko lahat ng screw ito. Tinanggal ko yun nag-isa-isa. Tapos nilagyan ko na lang ng oil para hindi mabilis kapitan ng kalawang. So kanina mga paps, yung pag-ikot natin yan, ito na. Ito, ganyan. Pwede siya magalaw. Pati ito, yan. Yan. Ngayon, pagbalik ko mga paps, okay na siya mga paps. Yan, ito na siya paps. Smooth na din siya paps. Yan. Yan. Kasi kanina mga paps, paggalaw natin pag ganyan, matigas siya. O yan. Yan, malambot na siya mga paps. Pati ito. Yan. Yan. So, ganun din yung iba. Nilagyan ko lang ng oil. Isa-isa yung mga screw. Before ko, tinanggal ko muna ng screw. Pagtanggal ko ng screw, yung screw naman, nilagyan ko ng konti. Kahit konti lang mga paps, kahit ganito lang mga oil mga paps. Yan. Lagyan mo lang ng oil para dumulas yung propeller sa screw. Yan. Tapos i-check nyo yung dito mga paps. Dapat lagi nyo yung ginaganyan. Baka merong buhangin nakapasok dun sa meron yung mga magnet kasi ito paps sa loob nito. Kaya lagi nyo i-check yan mga paps. So yung mga ginawa ko na lang paps, hindi ako nagpapalipad nito, nilalagay ko dyan sa buhangin. Hindi ko yan ginagawa paps para hindi ipapasok yung buhangin. So yung ginagawa ko na lang mga paps ay nag-hand landing na lang po ako mga paps. Hinawakan ko yung drone tapos doon na lang ako magpapalipad. At pati yung paglalanding din, kamay din yung ginagamit ko paps. Kasi pag dyan natin nilagay sa buhangin, pag automatic flight natin, yan, sobrang lakas ng hangin. Tapos yung hangin naman mga paps, pag ganyan, pag lipad ng buhangin, papasukan na naman ulit yung ikot ng ilisin natin, yung propeller. Anong tawag nun? Kukuha ng hangin galing sa taas na merong kasamang alikabok at mga buhangin, kaya papasok dito mga paps. Kaya yung gagawin nyo na lang mga paps ay mag-hand landing na lang kayo at mag-take off. Yan yung gagawin nyo mga paps. Pero kung hindi kayo marunong niyan, baka hindi pa kayo expert kamay na magti-take off, pwede kayong kumuha ng isang flat or ganito na paglagyan nyo. Dapat walang buhangin kasi yan yung mabilis na papasukan yung natin, yung motor dito. Yan yung mahirap kasi pag lumilipad ng mga paps, baka doon yung magbara paps. Pag nakalipad na yung drone, pag pinasukan ng buhangin, baka mag-error, baka mag-stop ito yung motor, kaya hindi na magbabalance. Baka ito na lang yung tatlo yung ikot. Kasi yung napansin ko lang kanina mga paps, pag ikot niya, ito kakaiba yung lipad niya dito. Parang naiibahan ako dito sa niya, yung arm niya dito. Kaya tinake off ko muna siya. Tapos yan, tinignan ko at inobserve ko yung mga niya, yung mga kamay niya. At ito, yung nakita ko kanina, yan, tumigas ito. Yung isa lang yung hindi. Yung na-remedyohan ko, yan, tinanggal ko, nilagyan ko ng oil. Yun, ito na mga paps. So i-try natin siya paliparin mga paps. Pero hindi ako gagamit ng cellphone, remote control lang mga paps. Ito yung gagamitin natin. Tapos paliparin natin para makita nyo yung lipad nya. So let's go. Doon ay nilagyan na yung oil kasi nag-stack up. So i-try natin mga paps na paliparin na nalagyan na natin ng oil. So first pala natin gawin mga paps, on natin yung remote to. Tapos pangalawa, on din natin yung drone. Ito na mga paps, nag-steady na siya. Tapos yung ilaw ng drone, ito, kulay green. So try natin paliparin mga paps kung ano yung kaibahan kanina na experience ko nung tumigas yung propeller. So paliparin natin mga paps. So okay na mga paps. Ito na yung lipad niya. Yan. Ito na mga paps. Yan. Yan na yung lipad niya. Yan. Tumahimik yung propeller niya mga paps.
yung mga bleed niya tumahimik at tapos naging stable. Kasi ito kanina mga paps, medyo nabigatan siya dito na side dito kasi yung propeller niya tumigas. Tapos yan, pinalipad natin siya kahit walang cellphone na naka-attach dito sa remote natin. So pwede man natin siya galawin yan. Yan o. So ito na siya mga paps. Yan. Okay na. Tapos hindi na siya masyadong maingay mga paps. Kanina yung naano ko siya, sobrang ingay ng ano niya, yung mga bleed niya, yung propeller. Kaya nilagyan ko ng oil, tapos yun, ito na yung mga paps. Yan. Tumahimik yung mga ano paps, mga propeller niya. Hindi na siya yung kagaya kanina na sobrang ingay kasi may problema na pala yung screw niya, nag-stack up. Yan. Sobrang ganda ng ano, tunog. Yan. Yan, sobrang tahimik ng mga paps. Hindi kagaya kanina talaga na sobrang ingay talaga niya pag nasa ganyang lipad lang, ingay-ingay. Tapos yan, napaka-stable niya mga paps oh. Hindi katulad kanina, parang ano siya, kaiba yung galaw niya mga paps. Yan oh, napaka-stable lang. Yan oh, hindi gumagalaw. Kaya yan pala yung dahilan mga paps na kaya nag-ano yung ano natin, yung drone. Lagi natin i-check mga paps yung mga propeller niya. Yan. Walang ano yan mga paps, walang cellphone. Yan. Andun yung drone. Yan, pinalipad niya. Yan. Yan o. Yan, para makaranas yung anak natin na magpalipad ng drone. Yan o. Siya yung nagpalipad. So, naano siya mga paps. Nainitan siya paps. So, dito kami nagpapalamig sa baba. Yan. Yan o. Lubat na siya mga paps. Pero andito kami nagpapalamig. Yan. Yan. Pangin. Pangin. Yan o. Yan o. Mangin bi. Sobrang lamig mga paps. So pagkatapos kong magpalit ng battery mga paps, kasi lubat na yung isang battery, so nagpalit tayo ng bagong battery. Kaya tinis ko na siya mga paps na magpalipad. So okay naman mga paps, stable na din yung mga ano niya, wala namang problema sa mga video. Tapos yung paglipad niya, napaka stable na din. So sa mga lahat ng may mga drone dyan mga paps, lagi nyo tatandaan mga paps, tignan nyo lagi yung mga propeller nyo at motor na baka mayroong buhangin. Kasi before tayo magpapa-flight, lagi natin i-check yan. So yun lang mga paps, yung video na ito. Kung nagustuhan mo yung video na to mga paps, pwede naman pa-like naman dyan at pa-subscribe and hit the notification bell mga paps. Thank you, God bless.